Bukod sa mga barko ng PCG at BIFAR, hindi rin tinantanan ng China at hinarang pa ang civilian convoy na biyaheng Lawak Island para maghatid ng pamasko at tulong sa mga sundalo at mangingisda. Kung nagtagumpayan, alamin po sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan. Vicky, 3 barko ng China ang umaligid sa amin sa West Philippine Sea. 2 barkong pandigma, isa China Coast Guard. Alam mo, dapat 3 barko rin ng Philippine Coast Guard yung mag-escort sa amin. Pero naging isa na lang kasi yung 2 rumescue dun sa Ayungin Shoal kung saan ang haras din yung China. Nangihinayang tuloy yung grupong atin ito, Coalition, dahil ito sana ang kauna-unahang supply mission na pinangungunahan ng mga sibilyan na makakatapak sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Habang taimtim ang dasal sa gitna ng West Philippine Sea kahapon, wala kaming kamalay-malay na ang sinabayan naming civilian convoy may umaaligid na pala na barko ng China. Sa bridge ng aming barko, may nangyayari ng kritikal na desisyon. Ano pong advice ng Coast Guard? Proceed pa rin sa mission. Okay. Pero confirmed, sir, na ano yun? Chinese vessel. Positive, ma'am. Proceed po sa mission, sir? Roger, proceed pa rin tayo sa ruta natin. Pero ilang saglit lang sumulpot na sa radar ang China Coast Guard at isa pa nilang barko. Ayun, no? Ngayon sinundan niya pa tayo ngayon, no? Bagamat wala kaming natanggap na radio challenge o pagtaboy at pagbomba ng tubig, nag-dangerous maneuver umano ang mga barko ng China na pilit humaharang sa aming dadaanan na pwede raw mauwi sa banggaan. Sabi mo, bumalik na tayo, ma'am. Si Kapitan, ayaw na rin tumuloy ka mo. Babalik na kami. Ang atin ito, Coalition, gusto pa rin sanang tumuloy. We listen to the captain kung ano yung sasabihin niya na the best course for us. Pero pagdating na sa bandang Kayumanggi Bank, bumwelta na pabalik ang aming barko. Kahit nasa 240 kilometers na lang ang layo sa pupuntahan naming isla ng Lawak, malapit sa Ayungin Shoal at Recto Bank. Sa kabila ng aming pagbelta, hindi kami tinantanan ng sumusunod na China Coast Guard. 2 oras na kaming sinusundan nitong barko ng China na nandito. Actually, 3 sila na umiikot-ikot dito sa aming barko kanina pa. Yung isa, Navy ship, nandoon sa may bandang dulo na yon. Kanina yung isa sa kanila, pumagitna pa dito sa barko natin at sa barko ng Philippine Coast Guard. Dismayado ang marami sa 200 volunteers ng atin ito, Coalition, lalo't 6 na buwang pinagplanuhan at pinag-ambagan ang Christmas convoy. Hindi ito ang huli. Tuloy tayo. We're hoping na next year, gawin natin ito ulit. Kasi again po, ang ating objective ay i-normalize na ang West Philippine Sea dapat accessible sa mga Pilipinong katulad natin. So sorry po, hindi natin natuloy yung ano nyo. Hindi po normal yung galaw po kanina ng Chinese vessel. Talagang magkakaroon po talaga ng may tension po talaga mangyayari. Buti na lang nakahiwalay sa isang bangka ang mga ipamimigay na Noche Buena at hygiene kits sa mga sundalo at mangingisda sa pupuntahan sana naming isla ng Lawak sa West Philippine Sea. Kaninang alas 5 ng umaga, nakarating ito ng isla at nalusutan ng mga barko ng China. Kaya para sa grupong atin ito, mission accomplished pa rin ang biyaheng ito. West Philippine Sea! Atin ito! Atin ito! West Philippine Sea! China layas! Atin ang Pinas! Atin ang Pinas! China layas! Para pakinggan! Vicky, may mga Palawenyo kaming kasama sa West Philippine Sea at ngayon nakabalik na kami rito sa Palawan. Ikukwento raw nila sa mga kapwa nila Palawenyo yung nasaksihan nilang pambubuli ng China para raw may alam at makialam ang mga taga-Palawan na siyang pinakamalapit sa West Philippine Sea. Mula po rin sa El Nido para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.